Usapang budol o scam ang pinagbabangayan ngayon ng palasyo at ni Vice President Sara Duterte. Humirit kasi si VP na hallmark of a scammer daw kasi si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang Malacanang may buwelta rin sa bise. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Budol? Talaga? Hindi ko alam kung sino ba ng budol. Hindi natin alam kung sino ba ng budol. Sa panahon, sa nakikita po natin na pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin, na focus sa trabaho at hindi pamumulitika, sino ba talaga ng budol? Hindi nagpatumpik-tumpik ang palasyo sa pagbuwelta sa panibagong hirit ni Vice President Sara Duterte na scammer o budol daw si Pangulong Bongbong Marcos dahil wala raw natupad sa campaign promises nito. Sinagot din ni Palace Press Officer Claire Castro ang muling pahayag ng bise na pinagsisisihan niya na makipagtandem kay Marcos noong 2022 elections. Ulit-ulit ang kanyang issue. Wala na po yatang bago. Dati niya na po sinabi yan, nagsisisi siya. So kung wala po nakikita ang Vice Presidente na maaaring gawin ng Pangulo, ganyan po talaga ang mangyayari kapag po hindi binubukas ang isipan at ang mata at ang puso para sa taong bayan. Nang tanungin naman ng palasyo kung may pagsisisi ba si PBBM sa pakikipagtandem kay Inday Sara, ni minsan wala raw narinig na ganyang pahayag mula rito. Hindi raw nito ugali ang paninira kanino man. Kawalan din daw ng Vice Presidente kung nanghihinayang ito sa pagsama sa Pangulo noong 2022. May kasabihan nga tayo, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan. Hindi talaga malalaman ang katotohanan. Okay, ang tandaan po natin, ang utang na 16 trillion ay kabuuang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. At tatandaan din po natin ng ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. At solong utang po ng administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022 at nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. Binuweltahan naman ni Castro ang sinabi ni VP Sara na umabot sa 16 trillion ang utang ng bansa pero hindi ito nararamdaman. Kaya raw patuloy na kumikilos ang administrasyon para mapaangat ang ekonomiya at matugunan ng taong bayan. Inilatag din ni Castro kung ano-ano ang mga naikasa ng programa ng administrasyon para sa taong bayan. Kabilang dyan ang paglulunsad ng murang bigas. Dagdag na hirit ni Castro sa mga kritiko. Nakakalungkot po. Mahirap po talaga. Mahirap turuan ang walang alam at walang balak umalam. Mahirap din buksan ang mata ng bulag at nagbubulag-bulagan. Mobile Journal, Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.